So good morning nga mga kapatid at mga kababayan. So ang ganda ng panahon. Okay, paglabas ko ngayong araw, today is Thursday. Okay. Foggy na naman. Okay. Tapos malamig. Kita nyo yan? Okay. Foggy as in. Okay. Oh. So bali nga naglalakad na tayo. Dito na tayo sa malapit sa may Apollo. Sa may crossing. Yan. Alam nyo, pag late na ako, talagang papasok sa trabaho, 15 na bus na ako sasakay. Okay? Kasi yun yung mabilis. Pero pag hindi naman, 999. Para sakto, nasa yung pinakamataas na tower tayo bababa. So grabe nga no, ang ganda ng panahon. Foggy. Oh, di ba? So napakasarap nga maglakad ng ganitong panahon. Ganitong weather talaga naman. Okay. Hindi ka talaga pagpapawisan dito. Kasi malamig. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng kapaligiran. Okay. Ayun oh. May umuusok pa dun banda oh. Dito nga yung may mga Pinoy foods. Yan. Pinoy snacks. So last year nga nagtatrabaho tayo dito sa may Alhambra, sa may basement. So nagtatrabaho tayo doon bilang supervisor. So restaurant siya. Bali nga lumipat na tayo sa lumipat na tayo sa may office, corporate job. Okay, kasi nakakapagod din magtayo. Okay, ang buong duty mo nakatayo ka. So malapit na tayo sa may bridge. Saglit lang naman lakad to. Okay, kung matyaga ka lang talaga, hindi ka reklamador. Okay. Sa restaurant pala, malaki ang sahod. Okay. Pero sa corporate, pag marunong at alam na, may experience ka talaga, mas malaki ang sahod at mas malaki yung basic mo. Sa corporate job kasi, di ko lang alam kung pare-parehas dito. Okay. Siguro kung anong sinasahod mo, yun ang basic mo. Okay, kumbaga nasa 500 ka, 550, yun na yun, basic salary mo. Sa restaurant kasi, alam nyo naman, may food allowance, may housing allowance, may transport, at saka basic salary mo. So nahati-hati. Kasi pag magbabakasyon ka dito sa Kuwait, kung ano yung basic mo, o kaya magre-resign ka, kung ano yung basic mo, yun lang yung makukuha mo. Ayan no, ang kapal ng fog, diba? Nandito tayo sa may bridge. Ito yung pinakamalaking building na sinasabi ko. Yan, sa baba niyan, sa loob, doon tayo nagtrabaho dati. Diba? Kadalasan kasi ang ginagawa ng company, okay? Idea lang to. Kumbaga, 250 basic, tapos 50 KD na allowance. Okay? Meron namang iba dyan na kung baguhan ka lang, so sa pangalawang company mo, kung galing ka ng 150, 180, offerin ka lang nila ng 200 plus 50k din allowance. Okay, 250 na yon buo. Okay, all in. Okay, ikaw nang bahala sa lahat, transport at bahay mo. Meron din naman kasi yung company na nagbibigay talaga ng buo. Okay, all in. Kumbaga 300 basic salary, yun na yun. Wala nang food allowance, wala nang transport, ikaw nang din bahala sa 300 mo. Okay, ikaw nang mag-manage ng lahat-lahat. Okay, ganun yung mga ibang company dito. So, doon ka na lang talaga babawi sa mga incentives, mga bonuses, kung meron kayo. Yun lang. So, grabe. Napakaganda. Hindi ka na makita yung mga building. Yung mga malalapit nakikita ko, pero yung malayo, wala na talaga. Ayun, no? So, ito na yung sinasabi ko. Yan, pag umulan dito, ito, pag huwag kang dadaan dito, sa may area to. Bakit? Okay, tutulo ng maduming tubig kasi maalikabok mga puno dito maalikabok, hindi katulad sa Pilipinas na malinis.
Grabe, ang ganda. Ayan oh. Wow. Ayan oh, ang ganda oh. Grabe no. Zero visibility. 'Di ba? Tapos dito sa Kuwait, kailangan mo talagang i-secure ang visa mo, okay? Hindi ka dapat na-expirean. Kahit naka-employed ka na, okay? May mga, alam nyo naman, inggiterong kasamahan nyo na hindi kayo i-update ng visa nyo. Hindi nila i-update sa management. So, kailangan talaga kayong magkusang mag-update. At saka tinitignan nyo din kung pa-expire na ba, papaso na ba yung civil ID nyo before 1 month or 2 months. Okay? Para pag in-update nyo sila, eh alam nila. Kasi may ano yun eh, may penalty kasi yun everyday. Hindi ko alam kung magkano na. Dati 2KD, eh baka nagbago na. Okay, everyday yan ha. Pagka sample expired na nga yung visa mo, matik bukas pag hindi na rin nyo, may fines ka na. Okay, may penalty kasi yun everyday. Pagka hindi na rin nyo yung visa mo ng mga ilang araw, eh sa'yo yun mag-feedback. Pero naman pag naghahanap ka ng trabaho, okay, tapos na-expirean ka ng visa, tapos nakahanap ka na, sample expired na ng visa mo ng 15 days, so ikaw na magbabayad nun. Pag renew nila or paglipat nilang residency mo, sisingilin ka nila 2KD everyday o 30KD, babayad ka ng 30KD kasi nagpa-expired ka ng visa mo eh. Ang daming trabahong mahahanap dito sa Kuwait, ikaw na lang ang pipili. At depende yan sa trabaho na ina-applyan mo kasi iba-ibang offer din ang binibigay nila. The more kasi na natatagalan kang maghanap, okay, the more na marami kang tinatanggihan na trabaho, okay, na offer sa'yo, eh tumatakbo yung oras at araw mo pagdating sa visa mo. Okay, i-extend ka lang nila, pero yung extend na yon sa passport na yon, residency, na-expirean ka ng civil ID. Kasi ganun yung nangyari sa akin nung na-expirean ako ng residency. Okay, in-extend kami ng 3 buwan, okay, para maghanap ng trabaho. So pagka hindi ka pa nakahanap ng trabaho sa 3 buwan mo, eh wala na. Okay, wala na silang pakialam sa'yo kasi 3 buwan hindi ka nakapaghanap ng trabaho. So, fault mo yun. Kasalanan mo yun kung hindi ka nakapaghanap ng trabaho. Okay?